Hindi ka naman talaga behind eh. Minsan sa buhay, no, may times na nararamdaman natin na parang left behind tayo, no? Or kumbaga yung FOMO na sinasabi nila, fear of missing out. Hindi naman natin may iwasan na maramdaman yun eh. Kumbaga kapag nakikita natin siya sa social media, nakikita natin yung mga kaedad natin, may mga sarili ng sasakyan, nakapagtapos na ng maaga, kumikita na ng 5 digits o kaya 6 digits. Yung iba nga tangina may mga anak na eh. May sarili ng pamilya. May pamilya ng binubuhay. Yung mga iba nga successful na at 21 years old. Yung iba nga younger eh. Yung iba nasa ibang bansa na nagtatrabaho. Yung iba nga hindi na kailangan magtrabaho eh. Pero naintindihan ko nga kung bakit nararamdaman natin yun is because lagi natin kinukumpara yung sarili natin sa ibang tao, no? Lalo na mararamdaman mo to kapag sa mga kaibigan mo, kaklase mo, mga kabatch mo. Makikita mo na lang na kung ano yung wala ka, meron sila. And to say that it's pretty normal, no? Normal naman talaga na maramdaman natin yung feeling na ganun. Na feeling natin nagmi-miss out tayo sa edad natin, no? Na kailangan meron tayong ganito at this age. Kailangan nakapagtapos na tayo at this age. Kailangan ginagawa na natin to at this age. And yun nga yung major factor eh, no? Yung kumbaga, meron tayong internal social clock na kumbaga dapat sa ganitong edad, dapat ganito na yung status ko. Kasi yun yung idea eh, yun yung idea ng age na yun, na kailangan kapag ganitong age, dapat ganito na yung status ko. Pero in reality, iba-iba naman tayo ng buhay eh, no? Kumbaga isipin natin yung mas less fortunate kaysa sa atin, no? Nasa ganitong edad, di pa nga sila nakakapag-aral eh. Di pa nga sila nakakapagtapos. O kaya may nangyaring circumstances sa buhay nila na hindi nila na-achieve yung mga goals nila. Kasi may nangyaring ganito sa buhay nila. Kasi sa totoo lang, may kanya-kanya naman tayong destiny eh. Na kumbaga parang ang pointless na ikumpara mo yung sarili mong buhay sa buhay ng ibang tao. Well, in fact, in reality, may kanya-kanya tayong nangyayari sa buhay natin, no? Ako nung edad kong bandang 19 or 20, 20 ako, no? And I was second year of college at that time. Second year college ako sa UST. And may mga kaklase ako na lagi nilang pinag-uusapan sa klase is kailan sila bibili ng kotse, kailan yung schedule ng trabaho nila, kailan sila kukuha ng new phone next week, yung pinaka-latest, magkano yung pera na nagawa nila by trading. And syempre at that time, hindi ko naman maiwasan na isipin na, bakit ako wala akong ganun, no? Bakit hindi ko kaya yung ganun? Bakit wala akong ganun, no? Bakit sila meron? Bakit ako wala? Yun yung mga tanong na lagi kong tinatanong at that time eh, no? Kaya at that time, nape-pressure talaga ako, no? Nape-pressure ako na kumilos, nape-pressure ako na gumawa ng pera, nape-pressure ako na maging creative, na kung ano mang business yung pwede kong simulan. At that time, hindi ko naman nafe-feel eh, no? Hindi ko naman nafe-feel na kailangan kong gumawa ng ganito, na kailangan kong magsimula ng ganyan. Pero at that time, hearing those conversations between my classmates and between my friends, syempre, hindi ko maiwasan na maramdaman, na ma-pressure. Hindi ko maiwasan maramdaman na ma-left out. And at that time, sobrang bumaba yung self-esteem ko. To the point na I was feeling so lost and hindi ko na alam yung next move. Kape muna tayo. Pero at that time when I was in that situation, inisip ko rin kung realistic ba siya para sa akin, no? Yun yung una kong sinabi sa sarili ko, kung realistic ba yun? Kung realistic ba na overnight magagawa ko to? Realistic ba by next week kumikita na ako ng pera? Realistic ba in 2 weeks may sarili na akong business na successful? Iniisip ko by next month or next 2 months, mare-retire ko na ba yung parents ko? And I decided to be realistic, no? Tinanong ko yung sarili ko, kung kaya ko ba yun ngayon? May assets ba ako para magawa ng lahat ng yun ngayon? Capable ba akong gawin yun? Ng lahat ng yun? Para mapagaan yung pag-iisip ko na hindi na ako na-left out. Pero I realize na kayang-kaya ko naman gawin yun lahat. Hindi nga lang ngayon. Hindi ka naman talaga left behind eh. Nakanya-kanya naman tayong mga tao na may sarili tayong path na nakadestined para sa atin.
Na hindi porket na ganitong edad ka, ito na yung dapat status mo sa buhay. And it is also important, no, na ma-realize mo na hindi ka naman talaga left behind. Kasi it allows you to make high quality choices over low quality ones. What I mean by that is, kapag tinake mo yung time mo, kapag inalaw mo yung sarili mo na mabuhay sa sarili mong timeline, doon ka makakagawa ng high quality decisions. Rather kapag rushed ones, meaning iniisip mo palagi na kailangan ganito na yung status ko, kailangan ganito na yung buhay ko, kailangan meron na akong ganito. Katulad ng ibang tao, no? Doon ka makakagawa ng low quality decisions na mareregret mo in the future. And another important reason is na kapag inalaw mo yung sarili mo na enjoyin yung sarili mong timeline, doon mo lang marirealize yung significance ng sarili mong buhay. Base nga sa sinabi sa Bible, no? Galatians chapter 6 verse 4, comparison is the thief of joy. And yun yung lagi mong itatatak sa utak mo. Na kapag lagi ka lang concerned sa status ng ibang tao and lagi mong kinukumpara yun sa buhay mo, hindi mo ma-appreciate yung significance ng sarili mong buhay. Yung lagi mong iisipin, no, na hindi ka naman talaga left out eh. Hindi mo naman kailangan ma-pressure na magkaroon ka ng ganito, na kailangan ganito na yung status mo, na kailangan successful ka na sa ganitong edad. Kasi lahat naman tayo magkakaiba ng buhay. Lahat naman tayo magkakaiba tayo ng daan. And I suggest na hayaan mong ikaw yung mag-dictate ng buhay mo para sa sarili mo. Kaya all that to say, man, enjoyin mo lang yung sarili mo, pare. Enjoyin mo lang yung buhay mo. Isipin mo lang lagi na you're not behind and you are just on your own timeline. Type shit! Pero ngiti ka lang, enjoyin mo lang yung struggle, and balang araw makukuha mo rin lahat ng gusto mo. Amen. So CJ, once again, peace.